May dagdag bawas at magic na naganap daw sa 2025 budget nang ipasa ng BICAM ng Kongreso. Sino ang panalo? Sino ang talo? Sino ang dapat managot? Ang mga isyong yan pag-uusapan natin kasama si Professor Shelo Magno ng UP School of Economics at co-chairperson man lang, representing the civil society organizations of the world sa Open Government Partnership. Dati rin pong chairperson ng UP Student Council. Magandang araw, Prof. Shelo. Magandang araw, Ma'am Malu. Ikaw din ay chair ng Student Council ng UP. Prof. Shelo, ang 2025 budget in summary, ano ba yung naganap? May dagdag bawas yata. Ano ang nanalo, ano ang natalo ng mga pondo? Oo, marami pong nangyaring at naganap na dagdag bawas dito sa 2025 proposed national budget natin. No? Unang-una na po dyan yung PhilHealth na lagi nating binabanggit. Tinanggal po yung subsidiya dapat para sa premium ng mga indirect contributors. Yung indirect contributors po natin, ito yung mga mahihirap nating kababayan, yung mga kasama sa 4Ps program, yung ating mga PWDs at yung mga yung seniors na hindi na nagtatrabaho. Ang dahilan po niyan kung bakit sila may premium ay ang goal ng Universal Health Insurance natin eh. Lahat ng Pilipino dapat naka-enroll sa PhilHealth para protektado tayo sa mga catastrophic na gastusing pangkalusugan. Eh dahil hindi po sila kayang magbayad, may mga batas po tayo na naka-indicate na specifically naglalaan ng pondo sa PhilHealth. Yan All, po ang subsidiya. Eh tinanggal po. Yan po ay umaabot ng 79 billion pesos. Nakita rin po natin sa diskusyon na nabawasan ng 10 billion. Mahigit 10 billion ang Department of Education. Ito yung budget for computerization. At ang isang pinakamalaking tapyas pa po ay yung 4Ps program. Ito yung ating social protection program. Ito yung talagang ayuda sistema ng gobyerno. Pero gusto ko nga po ding linawin yan kasi nakita nyo naman may press release itong si Speaker Romualdez na ang ayuda daw ay hustisya. Kaya Mhm. tinatanong ko, bakit nawala ng 50 billion pesos yung 4Ps, no? Yung 4Ps po kasi institutionalized social protection program na yan. Malinaw na. Conditional po yan. Bibigyan Mhm. kayo ng pera ng gobyerno pero kailangan yung magpagamot, kailangan yung padala sa eskwelahan yung mga anak nyo, kailangan mag-upgrade ng skills. Kasi Mhm. malinaw na kapag nagbibigay ng ayuda, kailangan may exit Correct. program mula Mhm. sa kahirapan. Dahil anti-poverty, anti-inequality program siya. All 'Di right. ba? Sa Ano kabilang naman? banda, ano yung mga nadagdagan? Ay, yung medyo may Ayan. Ano dagdag. ang mga gainers? Ang pinakamalaking gainers, syempre, ay ang DPWH. Hindi na humihingi ng dagdag na budget, pero nadagdagan pa ng mahigit 200 billion pesos. Correct. Syempre, ang mainit na usapin po ay yung AKA program ni Speaker Romualdez na last year ay naisingit na yan. This year po, nagbigay ng 26 billion pesos at ang sinasabing hatian ay 21 billion daw sa House of Representatives at 5 billion para sa Senado. And then meron pa pong ang Senado natin nadagdagan ng sarili nilang budget by 1 billion at ang House of Representatives dinagdagan yung sarili nilang budget by 18 billion. Parang mas malaki yung House of Representatives, no? Pero pag dinivide mo yan per head, malaki din. Malaki Mhm. yung sa Senado. So yan po yung mga ilan sa mga malalaking items na nagdagdag bawas dito sa budget po na pinopropose para sa 2025. Okay. Ngayon, yun ho sa PhilHealth, napakainit ng usapin, ano? Kasi mukhang hindi naintindihan ng mga tao na yung subsidiya na tinanggal para yun sa mga mahihirap. At yung premium naman, yung mga direct premium payers ay yung mga taong miyembro at kinakaltasan kada sweldo, ng Opo. kanilang PhilHealth contribution. So, ano yung mangyayari? Kasi sabi nila, marami namang mga excess funds ang PhilHealth. So, kahit hindi mo nabigyan ng subsidiya, pwede pa rin tumakbo ng walang aberya. Alam niyo po, kailangan nating i-differentiate at linawin yan, yung excess fund versus surplus fund. So, dun po sa ating National Health Insurance policy, yung batas natin, malinaw po itinakda ron ng mga gumawa ng batas, itong mga congressman at senador natin, na dapat may reserve fund ang PhilHealth. Ano po yung definition ng reserve fund? Ito po yung pondo na dapat hindi ginagasta ng PhilHealth. Mhm. Kumbaga, dapat may backup ka. Ah, Mhm. kasi alam niyo po, fino-forecast lang kung magkano ba talaga
yung magagastos ng isang insurance company sa isang taon. Ine-estimate mo yan using different parameters. Pero kailangan mong pag-aralan yung probability na magkakasakit, yung lahat Correct. ng miyembro Ilan? mo, magkano yung mga posibleng gastusin yan. At yun po ang importansya ng may reserve fund kasi maaaring lumagpas sa estimate mo. Kung lumagpas, meron kang reserve fund. Kung hindi lumagpas, o de mabuti, may savings ka. Ang Okay. surplus, ang ibig sabihin ng surplus ay beyond the reserve fund. Kung may sobra ka pang pera ng Okay. higit sa reserve fund mo, yan ang surplus mo. Pero Correct. kung titingnan nyo po, ang financial statements ng PhilHealth ay negative na ang equity nito. Meaning, ito yung dinideklarang reserve fund na hindi nga natin malaman kung magkano ba yan. Kasi sabi Ano? ni Senator Grace Poe, 600 billion. Sabi ng Presidente, 500 billion. Nung Mm. isang araw, nagpa-interview ang PhilHealth, sabi nila 431 billion. So magkano ba talaga, kuya? Mhm. Okay. Ngayon, Pero ang sabi ko nila, yung problema ng PhilHealth, kailangan ma-ospital ka o talagang matinding sakuna sa kalusugan mo para makapag-benefit ka, no? Doon sabi nilang itinaas daw ng mga benefits packages. Pero ang sabi ng mga miyembro, yung support value o yung kontribusyon ng PhilHealth, kung sakali iawas na yung professional fee, iawas yung mga gamot na wala sa formulary, kumbaga kulang. Kaya parang tila marami naman pwedeng expansion pa o paggamit ng pondo like ambulant care, emergency care o annual physical check-up na sa ngayon hindi available. Kailangan ka pang magkasakit ng matindi para mag-benefit sa PhilHealth. tama po yan, no? Kulang na kulang po talaga dahil ang nako-cover lang ng PhilHealth ay halos mga 15 to 20% ng mga gastusin Correct. natin. At kadalasan po, kailangan pa talagang ma-ospital. May mga nagme-message po sa akin na sinasabihan sila kailangan na-confined ng 24 hours bago Mm, sila makapakinabang sa PhilHealth. Pero mm, actually, may sinimulang programa po ang PhilHealth. Ito yung tinatawag na konsulta package. correct. Sa konsulta package, lahat po ng miyembro ng PhilHealth, which means buong populasyon ng Pilipinas, ay may intake. Kumbaga may check-up. Kasama po dyan ang laboratory, Mm, x-ray, iba-iba, mammogram. At mm, ang budget na nilalaan ng PhilHealth dyan ay 1,700 per head. all So, right. kaya sinasabi kong mali-mali yung datos ng presidente kasi sabi niya, ang budget lang daw ng PhilHealth ay 150 billion a year. No? Kung dito pa lang sa konsulta package, kung 1,700 per person at may 114 million Filipinos, that's Filipinos. already at least 190 billion pesos. Correct. Pag minultiply mo at ni-round mo. So, saan As, nanggaling yung 150 billion ng presidente? 'Di ba? I-konsulta pa lang yan. Actually, nagkaroon po kami ng estimate ng mga doktor. At ang tinitingnan natin kung matino yung pag-implement ng existing package na ha, yan po mm, ay aabot sa halos 350 billion per pesos. year. Okay. Yes, Ngayon, so ang kung yan ang problema, estimate, dapat ang mm, reserve fund mo umaabot dapat ng 700 billion a year. correct. Correct. All right. Ito pa Pero yung lang, sabi nila, yung kulang. e-consulta, nung nakausap namin yung PhilHealth, iilan Mm. lang yung mga ospital at mga health facilities na nag-o-offer ng e-consulta. Karamihan pa malayo dun sa mga last mile towns and areas natin. Ano? Parang, paano yun? Hindi naman aabot sa mga tao. Baka kailangan talagang magpakonsulta pero wala naman yung health center o wala yung ospital. Exactly. Kasi po sa 1,700, matagal na rin pong sinasabi ng mga doktor na napakababa ng Correct. rate na yan. So kung ganyan kababa yung rate, kahit nasabihin mo pang nag exist yung programa, pero walang mga service providers na Correct. gustong mag-affiliate sa PhilHealth, ay hindi po magagamit yung ganyang serbisyo. Alam niyo Correct. po, gusto ko rin nga linawin kasi baka iniisip ng mga tao ay pagka zero budget, walang pera ang PhilHealth. So, Mm, magkakapera po ang PhilHealth dahil ang mga manggagawa automatically contribute. withheld. Wala tayong choice eh. Bawas yan sa Correct. sweldo natin. Ang malaking problema po ay hindi tumutugon yung gobyerno sa sarili niyang responsibilidad. Kasi tayong Mm, mga manggagawa, we contribute. The mm, government, according to our laws, should correct. contribute. Correct. Whether may pera or wala, yan ang obligasyon ng gobyerno sa atin. But Correct. unfortunately, yan po yung tinatalikuran niya. Kaya ako nagagalit. Kasi parang binabastos tayo ng gobyerno, di ba? Kumbaga, Kahit, kukunin yung kontribusyon ng mga direct members, ano po, yung premium, para ayuda na naman doon sa mga hindi nagbabayad o yung indirect hmm, members dahil sila'y mahihirap at walang kakayanan.
Pero ang problema ho dyan, sabi nila Universal Healthcare Law, ano po, Yeah. hindi rehistrado. At ang PhilHealth, tila hindi yata sinusuyod yung mga hindi pa rehistrado. Kailangan ka magparehistro para ka mag-benefit dyan sa sinasabing Universal Healthcare Law. Opo, actually may database na rin po ang PhilHealth. Minsan kapag na-ospital kayo at sinabi niyo wala kayong trabaho or senior citizen kayo, ay dapat lilitaw kayo sa database Correct. at pwede nilang i-encode. Mhm. Kailangan lang po ina-update natin palagi yung status natin para mapakinabangan nito. Pero alam niyo po, hindi ko pinatatanggol yung PhilHealth dahil napakarami talagang problema niyan. Ako nga, ang challenge ko sa kanila, dapat they should cover mga 60 to 70% of the cost of healthcare. At Correct. malayong malayo sila doon. Kaya lang po, parang may taliwas or may mali doon sa sinasabi ng ating mga politicians. Kasi sinasabi nila, hindi nila binibigyan ng pondo yung PhilHealth bilang kaparusahan. Eh, ang Mhm. pinaparusahan po nila dito kung hindi natin ibibigay, una, yung obligasyon yun, hindi nyo ginagawa, so pangbabastos yan sa taong bayan. Pangalawa, kung di nyo bibigay yung entitlement na pondo ng PhilHealth, ang mananagot ng premium ng mga hindi Correct. nakakapag-contribute ay mga ordinaryong manggagawa. At pangatlo, Correct. hindi natin mas lalong mapapalawak. So anong sinasabi natin? Business as usual na lang Mhm. dito sa Mhm. klase ng serbisyo na hindi naman tayo masaya. Okay. Ngayon, ang hinaing naman ng mga ospital o yung service providers, abay minsan napakabagal ng PhilHealth magbayad. O, meron din namang mga health centers na parang nandadaya. Kumbaga, dapat, kunyari, flu lang. Bigla, naging parang tipong chronic or acute ailment para mas malaki yung Mm. claim sa PhilHealth. Paano yung issue na yon, yung corruption? Both sides, supply-demand. Tama po. Actually, madalas na rin po yung mapag-usapan, ano? At dito po sa mga doktor, sa mga ospital na hindi nababayaran, marami na nga rin pong nagre-reach out sa akin na yun, lalo na yung mga maliliit na ospital. Taon bago sila mabayaran ng PhilHealth. Mhm. Nagsasara na po sila. Eh usually yung mga gantong mas maliliit na ospital din ang nagke-cater dito sa mga lugar na malalayo sa center. So nakakabahala po yung ganyang usapin. Minsan naman po ang sinasabi ay kahit may PhilHealth ang pasyente, ito po mga, meron kasing mga nagsusulat sa akin directly, kinukwento yung kwento nila. Mhm. Ah, may cancer ang kanyang magulang, tapos nagpa-ospital, entitled sila sa PhilHealth dahil senior ang magulang. Yung hospital mismo yung nagsasabi na, ma'am, sa malasakit center na lang natin i-charge. Mas madali. Kasi yung PhilHealth, ang dami pa pong hihingin at hindi kami sigurado kung makaka-reimburse kami. So itong mga ganitong sitwasyon na, well, we know Malasakit Center was started by a politician and is associated with the politician. Ito yung Mhm. mas nakakalungkot kasi sinisira natin yung mga stable na programa na may potensyal na ma-institutionalize para mas mapadali yung buhay natin, nasisira. Tapos doon tayo napupunta sa mga programa ng mga politicians. Yung corruption po, ang dami talaga eh. Alam mo kaya hindi magtatapos dito sa budget yung usapin ng PhilHealth dahil ang dapat na susunod dyan yung organizational reform ng PhilHealth, yung mga korupsyon sa PhilHealth na Mhm. dapat tuloy-tuloy na usapin na hindi dapat talaga tigilan para once and for all magkaroon naman tayo ng maayos na healthcare program sa Pilipinas. Yung sa korupsyon, nakwento rin sa akin yan ng mga hospital owners na minsan, pag nagpapa-reimburse sila, hindi pinaprocess sa baba unless maglagay sila. Sa So, taas. kailangan Mhm. palakasin ang oversight sa baba. Hindi lang siguro dapat between the hospitals and PhilHealth, but kailangan may third party, maybe Correct. mga representative ng patients na tumitingin dito, may oversight para may greater accountability at transparency at baka parang mas mapabilis pa yung proseso ng reimbursement ng ospital. So, Oh, masalimuot siya eh, pero doon nang simula nun eh. Kung di mo bigyan ng pondo, lalong masisira yung institusyon, di ba? At saka correct. kung di magawa ng gobyerno yung responsibilidad niya, Oh, yun wala lang akong eh. membership association ng mga PhilHealth members, ano? Wala akong silang asosasyon. Pero, Wala. mhm. Yan na yung asosasyon natin lahat ng mga Pilipino kasi lahat tayo members eh. Ngayon, meron hong naging iringan din tungkol dun sa pondo para sa Christmas party at merchandise, ano ho, ang PhilHealth. Ano ho yung silip nyo doon? Kasi mukhang taunan, palaging nasisingil ng COA na parang ang dami ninyong mga bonuses na Yeah. inako. Ngayon, meron mga party at merchandise for distribution na 100 milyon lagpas yung original budget. Parang 137 million ata yung lumabas no na
Final. Mhm. anniversary budget nitong PhilHealth na nakakalungkot kasi hindi nagdidebate na nga kung may pondo ba o wala, hindi kami masaya, kulang-kulang ang serbisyo nyo, hindi namin mapakinabangan, tapos biglang may budget na 137 dito sa sa Oo. anniversary package na parang hindi naman kailangan, no? Yung mga iba doon, lalo na yung mga giveaways. Para saan ba yun? Baka mas maganda unahin nyo yung inyong trabaho at pag-igihin. Pero alam mo, yung nakaka-disappoint din doon kasi maliban sa may mga official ka ng PhilHealth, kami nga ang panawagan namin, they should resign or dapat ma-fire sila kasi nakikita natin sila yung may kakulangan na gawin yung trabaho. Okay. Pero may board din po ang PhilHealth at kung may yung mga ginagastos ng PhilHealth, yung mga bonuses na yan ay approved ng board ng PhilHealth. At ang Okay. board ng PhilHealth, mga miyembro ng gabinete ng presidente. The chair Mhm. is the DOH secretary. Kasama dyan ang secretary ng DBM, secretary ng finance, secretary ng DSWD, pati yata Mm. kasama na rin, 'di ba? Alright. Pero So, sa mga nakaraang taon, medyo yata ho nabastos, ano, dahil kung sino-sino ang ilalagay na presidente ng PhilHealth, kahit hindi doktor, at saka yung mga health secretary, silang chairperson ng PhilHealth, parang hindi naman dinededma lang itong mga usaping ito. So, nabanggit ninyo, parang baka dapat mag-review ng tenure o ng appointment ng mga PhilHealth officials. Saan sila nagkamali at ano dapat ang kanilang akuin na responsibilidad? well, unang-una, ang paniniwala ko po dyan ay kung totoong representative sila ng PhilHealth at ng PhilHealth members, di ba dapat pinagtatanggol nila yung budget ng PhilHealth? Correct. Eh Oh, sila yung nag-propose ng 175 billion budget eh. correct. At tapos simula pa lang, kasi may nakita tayong mga dokumento sa deliberation ng House of Representatives nang unang dinidiscuss ang budget ng PhilHealth. Sa DBM pa lang, natapyasan na yung premium counterpart ng government. All Ang right. mga pangkaraniwang mamamayan, ang premium ay 6,000 pesos. Ang government, binawasan yung premium na gusto niyang bayaran for Mhm. seniors to 5,000 pesos. Tapos Okay. pag 4 piece ka, 3,500 lang yung counterpart ng gobyerno. Tapos niliitan pa kung ilan yung enrolled. Kaya Mhm. natapyasan yan from 175 billion, lumiit pa yan ng lumiit. Mhm. Tapos, Mhm. ang ginagawa ng PhilHealth, oo lang sila na oo. Oo daw, may pera daw. Pwede, ba't kayo nag-suggest ng 175? Tapos pag nung binigyan ng 75, okay lang din daw. Nung 50, okay lang din daw. Zero, okay pa rin. They Oho. do not represent the interest of the institution and Oh. the people na dapat ay nire-representahan nila. Parang mga yes man lang sila na mas interesado pang i-keep yung mga trabaho nila kaysa gawin yung tunay na obligasyon nila sa mga mamamayan. Kaya doon pa lang, dapat pina-fire na, di ba? Pero mix ho ng mga yung career service personnel ng PhilHealth at iba't ibang ahensya ng gobyerno, sasaludo ko naman sa dedikasyon, sa galing. Ang problema ay yung nasa tuktok minsan Ah. mga political appointees na wala namang kaugnayan sa trabaho ng kanyang ahensya. Pero nandoon, kaya parang loyalty check, yung quiet ka na lang kung merong mga gusto silang gawin, dagdag bawas man yan. Exactly. But nakakausap po natin yung mga, ang workers union ng PhilHealth. In fact, kausap po natin sila nung una tayong nag-file ng case tungkol dun sa 90 billion pesos Mm, na kinukuha ng Department of Finance sa kanila. At supportive po sila dito sa move na ginawa natin at naniniwala sila na dapat hindi binigay yung 90 billion pesos. correct. Oh. Malo nakalimutan ko, may isa pa pala akong kwento Mm, kaya nakakainis itong sa PhilHealth. Hindi lang ngayon nangyari na tanggalin yung subsidy eh. mhm. Beginning 2023, binabawasan na talaga ng gobyerno yung obligasyon niya. Correct. Pero Mhm. matagal na yung PhilHealth. It's 15 years. Tiningnan naman yung mga datos ng mga nakakaraang taon. Tama naman, medyo sobra pa yung binibigay ng gobyerno. And Mhm. beginning 2023, kasi sakto yung computation, it's 40%. Ang exact na language ay 80% of the 50% of excise tax collection Mhm. from tobacco and tobacco products at saka yung sugary beverages, yung Mhm. excise tax niyan ay dapat napupunta bilang suporta sa pondo ng PhilHealth. Eh yung 80% to 50%, pag minultiply mo, that's 40%. So Mhm. eksakto pwede mong computein if alam mo kung magkano yung excise tax na nakolekta mula sa Mhm. mga tobacco at saka sugary beverages, multiply mo lang yon, makukuha mo kung magkano dapat nakukuha ng PhilHealth. At nakita natin, beginning 2023, Binawasan. binabawasan na yan. All And right. then 2024, mismong ang secretary ng DBM ang nagsabi na okay lang naman mabawasan yung PhilHealth, nasa health sector pa rin naman, nilipat
sa iba-ibang ospital. MAIP, dito Mhm. sa Medical Assistance Program for Indigent Patients. Okay. So, ngayong magic na yan, ano po? Kasi dati na yata sinisilip ng mga CSOs sa paano ba yung koleksyon ng sin taxes, ano? At ano yung naging contribution sa Universal Healthcare Law, particularly sa PhilHealth. Pero parang hindi bukas ang mga dokumento at mga records. Mm. Alam mo, matagal na nga rin po namin hinihingi yung actual computation ng excise tax na yan. Pero nakuha namin yung figure galing kay Senator Coco Pimentel. Kasi Okay. kaakbay namin si Senator Coco sa pagpa-file ng kaso at pagsusulong ng mga issue na to. Kaya po natin na-compute yung accuracy ng transfer ng gobyerno patungo sa PhilHealth. At ito nga'y nakita natin na nililipat dito sa MAIP. At ito yung general sense, ha? So, PhilHealth, institutionalize. Hindi kailangang magmakaawa yung mga tao sa politiko para Mhm. mabayaran ng hospital bill. Okay. Nililipat dito sa MAIP. Itong MAIP, ito yung kailangan mo ng guarantee letter from politicians para bigyan ka ng pera para bayaran yung hospital bill mo. Ibig sabihin, kailangan mo munang magmakaawa at i-recognize na, ito ay nakuha mo dahil kay Okay. Aha. mayor or si gov or si... Okay, ngayon yung malamala pork na pondo na yan, ang sabi nila parang liban dun sa DPWH o School Building Program na spoken for by congressman or senator so and so or by governor and mayor so and so. Kasama po yan yata doon sa parang tago na pangungulimbat ng budget ng bayan kasi lalo na't election year next year. Ano po yung silip niyo? Election year budget yata ito? Tama po. Actually, nagsimula yan ng 2024 dahil yung 2024 ay pre-election Mm, year. At ngayon, nakikita naman na natin, nakapag-file na sila ng kandidato. Ito yung period na pwede ka talagang mangampanya ng mangampanya, walang limit. Dahil ang actual election period natin sa February pa lang magsa-start, no? So, mm, kaya nakita na natin yung mga roadshow. So itong 2024 at 2025 budget ay talagang election budget. Kaya mm. naman lalong nakakabwisit. Ito pa yung isa, or pinapa-high blood kita. Yung isa, isa pang unique eh. Kasi yung presidente sabi, uy, inaayos namin yan. Parang nasang bato ka ba nagtatago, Mr. President? Ba't hindi mo alam yung budget na sinasabi mo na anong inaayos dyan? Binabalahura nyo. Yung palaking-palaki na unprogrammed Correct. appropriation. Yan. Mhm. Diba? Kasi sabi niya, hindi kaya lumalaki yung DPWH kasi nandyan yung mga flagship projects natin. Mr. President, yung flagship program nyo ay wala sa DPWH. Yan po ay nasa unprogrammed appropriation. Hindi po pinondohan ng Tama. Kongreso yung mga flagship program nyo. Okay. Di ba dapat alam nyo yan? Dahil pinagyayabang nyo pa naman yan sa zona nyo. Ang problema din natin kasi, liban dun sa, okay, kung yung, sa yung PhilHealth, kung nadagdag bawas nga, no, yung kwento ng ilang ahensya, pero meron pang mga ayuda packages, galore, ano po. Meron ding confidential and intelligence funds at sinabi nyo nga yung unprogrammed funds. Paano ba yung doon? Oh, yan. Yung confidential fund, sumabog yan nung 2024, 'di ba? Dahil ang daming ahensya ang biglang nagsipag-apply at gustong magka-confidential fund na tinitingnan ata na discretionary fund itong confidential fund. At na-subject na yan sa maraming hearing sa Kongreso. Mm, At nakita natin na very prone to corruption. Sasabi mm, kasi ng iba, si Ma'am Shelo, sabi niyo lang probability of corruption. Very specific yung isang kasong pinag-aralan natin, yung confidential fund ni VP Sara. At nakita talaga natin na very prone to corruption dahil tinry i-liquidate itong mga pera na to sa paggamit ng mga bogus na tao. vouchers Mm, katulad ni Mary Grace Piatos. Hindi po mm, ba? So, um, nakakalungkot dahil kung halimbawa si VP Sara ay may halos 500 million na confidential fund for 2 years, ang presidente ay may 5 billion confidential fund at mm, intelligence fund. Pero yung 5 billion confidential and intelligence fund yan, nagsimula lang din yung panahon ni Duterte. Kasi mm, nung panahon ni Pangulong Aquino, ang confidential fund ng Pangulo ay umaabot lamang sa 500 million. So during the pandemic, that's when it increased from 500 million to 5 billion. yun. At Mhm. wala, again, kung ang pagbabasihan natin na sample ay yung ginawa ni VP Sara, ako ay nagugulantang, ganyan ba yung appreciation ng mga politiko sa confidential fund? Alam niyo, Mm, kahit na wala tayong batas, meron namang joint memorandum circular na nagtatakda kung paano ba gagastusin ng pondo na yan. mm, Mukhang ang daming violation na mm, hindi nasusunod.
Ang ibig sabihin po niyan, merong special audit ang confidential fund, pero yan po ay hindi accountable sa mga tao kasi hindi natin nakikita. Nagkataon lang na nakita natin tong si Mary Grace Priatos dahil nagkaroon ng congressional hearing. So, Alright. nakita natin na talagang prone to corruption. At So, mga 405 daw yata dun sa 600 plus na pumirma na nakareceive ng pondo, eh walang record sa Philippine Statistics Authority, birth correct. certificates in particular. So mga pekeng pangalan po ang ginagamit para i-liquidate ito. At nakikita natin na hindi nila siniseryoso ang kung anumang klase ng audit na nakaput in place sa kasalukuyan. At ang Okay. nakaka-disappoint po dyan, nakatotohanan, ay wala talaga tayong batas tungkol sa confidential fund. So siguro naman po pagkatapos ng hearing na nangyari sa Kongreso ay aasahan natin yung ating mga legislators na magtakda ng batas tungkol sa confidential fund. In fact, hindi lang dapat confidential fund dahil ang House of Representatives at Senado may sariling mala confidential fund. Itong MOOE na ang liquidation lang din ay similar to the confidential fund by certification. Okay. Actually, kung may magsisipag, ay Mm, pwede talaga yung questionin sa Supreme Court dahil wala namang ganyang provision sa Supreme Court, walang confidential fund, okay. walang MOOE. Malinaw po ang ating konstitusyon na sinasabi na dapat may mekanismo ng accountability sa paggastos ng pera ng bayan. All right. Yun nga po, Pero batas, so maaaring questionin sa Supreme Court. ang sabi nga ni kampo ni Vice President Sara, eh bakit ako lang iniimbestiga? Exactly. Confidential funds ng Pangulo, ng Senado, ng Kongreso. Tapos nagdagdag pa kayo ng pondo para sa sarili ninyo sa susunod na taon. Mm. So kung hinihimay natin ang confidential fund ni VP Sara, dapat hinihimay din natin confidential fund ng presidente. Like ko nga tinatanong eh, yung confidential and intelligence fund ng presidente mas malaki pa sa Correct. total And intelligence times fund more. Mhm. ng intelligence agencies. So ang Maliit. tanong doon ay may intelligence office ba yung presidente? Di ba? Alright. Mas malaki pa ba 'to sa mga intelligence agencies niya? Kung kayo po tatanungin, ang daming sinasabing options ng Pangulo para desisyonan anong gagawin sa 2025 budget. Ibalik sa Kongreso, i-veto by line item, i-restore yung mga nakaltas, tanggalin yung mga nadagdag, o kaya parang wala lang, as is where is. Wala pong power ang presidente na magdagdag ng budget para do sa mga programang nawala ng budget. Maaari lang niyang i-veto o tanggalin yung mga programa na tingin niya ay garapalang pangurakot, no? Or hindi magiging kapakipakinabang. Halimbawa, yung AKAP, pwede niya yung i-veto. Pero hindi niya pwedeng dagdagan ng budget ang PhilHealth dahil walang line item ang budget subsidy ng PhilHealth dahil hindi nga binigyan ng Oh, budget, pati yung okay. sa ah, Agency budget siya. yes, yes. So ang Mhm. pinakamaganda po talaga para maisaayos 'yan, pati na rin bawasan itong DPWH dahil kahit DPWH, inaamin naman nila 60+% lang ang capacity to implement flood Correct. control projects and yet binibigyan ng mahigit 200 billion, no? Ang pinakamaganda po talaga diyan ay ibalik ng presidente sa Kongreso itong budget at sila ay magkaroon ng special hearing at ayus-ayusin, wag masyadong garapal. Mm. Dapat yung mga interest naman natin yung i-reflect nila sa budget. Masyadong obvious yung interest nila yung nangigibabaw dito sa budget na inilabas nila. Pero ang sabi ng mga ibang senador, nung nag-BICAM, abay nagulat nga sila, wala naman yung sa usapan. Yung mga ipinasok, mga idinagdag, mga binawasan. Ang problema din, parang hindi yata gusto ng mga congressmen natin, House at Senate, na ibalik sa kanila kasi recess na, Christmas break na. So anong mangyayari kung sakaling ibabalik pero ayaw ng Kongreso umupo muli para balikan yung budget deliberation? May reenactment ba ng 2024 budget for 2025? Ganun po ang mangyayari kapag walang pumasang budget for 2025 ay magkakaroon tayo ng reenacted budget. Yung 2024 budget ang magiging epektibo. Pero gusto ko balikan yung sinabi mo na may mga ibang senador na nagre-react, no, na kahit sila hindi alam kung anong nangyari sa BICAM. Alam niyo Mm, po matagal na rin nating panawagan yan na gawing transparent itong proseso ng BICAM. correct. Alam niyo po Mhm. kasi ang rule sa BICAM ay sinet lang din ng Kongreso natin.
At for the longest time ay talagang opaque po yung proseso na yan. Nakikita lang natin kung sino yung miyembro, pero kung paano nagkaroon ng deliberation, sino yung may mga bright ideas na gawing ganyan ang budget, ay hindi natin nalalaman, hindi natin nakikita yung minutes, no? Hindi yan Mhm. naka-live stream. Kaya Mhm. nung umpisa pa lang, winawarningan na natin last year, nung nakita natin yung 2024 budget, ang panawagan talaga natin, i-live stream nyo yan. Gusto namin makita yung discussion, no? Pero Mhm. ngayon na, kahit si Senator Amy Marcos mismo ang nagsabi na ang daming mga magic na nangyari sa Mhm. budget. At alam niyo po, taon-taon yan nangyayari. Actually, yung mga ganyan magic-magic sa BICAM, hindi lang sa budget BICAM nangyayari, pati sa mga batas na pinapasa nila. All Kaya right. kasama yan sa panawagan. Kailangan naman konting effort para mas maging transparent at accountable sa taong bayan. All right. Ang sabi nga nila, parang yung alam namin, ano, pagka ho, lagpas sa BICAM, yung enrolled copy ng budget, hindi naman na binabasa dahil napakakapal, ano ho. Mga Mm. 4 na librong bulto-bulto, mga 5 kilo yata bawat libro. At ang insertions, hindi lang sa BICAM nagtatapos o sa enrolled copy, hanggang sa printing office. Pwede pang magsingit o magdagdag. So, ibig sabihin, talagang namamaniobra ng gusto yung budget natin, yung General Appropriations Act na tinatawag. Yes, dahil napaka-opaque po talaga ng process niyan at ilang tao lang ang talagang nagkakaroon ng control dyan. At ang mga kontraktor na na-interview namin sa mga storya namin, parang talagang ang problema daw is medyo tumataas yung bukol o yung hiling ng mga congressmen. No? 30 to 50% na daw ngayon. At pag panahon ng eleksyon, parang notice of award pa lang, hindi pa notice to proceed, meron ng Dapat naka-advance na. advance na. Pagka daw nanalo yung politiko, ang hirap maningil. Pag natalo, nakakaawa namang maningil. So parang, paano ho yun? Pagka election year talaga, namumulestya ng gusto yung budget at Oo. yung mga proyekto. Oo nga eh. Sana pati yung mga contractor magsalita na rin, ano? Kasi sila din naman ang naiipit dyan eh. Dahil kapag kayan ay pumalpak yung inyong infra project sa kakatipid nyo dahil sa hinihinging mga kurakot ng mga politiko, ay kayo din na may makakasuhan kapag ka nag-collapse yung infrastructure na itinayo nyo. Oo. So, makiisa na lang din po kayo sa taong bayan at tayo manawagan na mas nabawas-bawasan, hindi nga bawas-bawasan, if we can eliminate corruption in government, lahat po tayo ay makikinabang. Pero yun nga po unfortunately, tayo sa public, hindi natin alam yan dahil yan ay sekreto sa pagitan ng DPWH, ng mga contractors at ng politiko. Okay. Prof. Shelo, galing po kayo sa Department of Finance bilang Undersecretary. Ano po? Pero pag-usapan naman natin yung supply side ng budget natin. Ano yung revenue forecast? Mas marami pa ba tayong makokolekta? O sabi nila wala na yung mga non-revenue sources ng pondo, yung mga maititinda o yung mga maibebenta ng mga properties ng gobyerno. Ano yung sitwasyon? Kasi mukhang tila yung budget tali sa pangungutang. Mhm. Well, nung panahon po namin nila Secretary Joke, no, malinaw po yung target kasi no, na i-reduce ang deficit at i-reduce ang overall debt to 60% of GDP at yung deficit ay dapat nasa 3% lamang. Pero ngayon ata ay nasa 6 to 7%. Correct. Nung Mhm. time po namin ay nag-identify tayo ng mga ilang batas na dapat ay isulong at yung mga batas na to ay dapat revenue generating, hindi revenue eroding. Correct. Pero mukhang isinangtabi yung mga batas na yan at yung mga ibang batas naman na sinusulong katulad ng mining tax, yung amendment sa mining tax. Nung nandun kasi ako, sinusulong ko talaga na dapat mapalaki ang kita ng gobyerno galing sa pagmimina. Yung lumabas na version sa House of Representatives ay imbes na itaas, binaba pa yung royalty from Correct. 5% to 3%. Kasalukuyan po yung pinagdideliberationan sa Senado, no? So kailangan bantayan din natin yan. So bigla ka talagang mapapaisip, ano ba talaga gustong gawin ng gobyernong to? Palaki ng palaki yung budget pero ayaw ng bagong revenue generation. Isa pa pong nirekomenda natin doon kasi ayon sa World Health Organization, dapat kung may sin taxes ka, ang burden niyan sa mga consumers ay dapat mga 70% so that they will change their behavior. Kasi ang idea ay kaya mo tinatax yan para tumigil sila sa kakasigarilyo, para Kakainom. tumigil sa pagkonsumo ng Alcohol. alcohol, ganyan. Mm. Mababa na po dyan yung excise tax natin. So kung ikaw yung gobyerno, aba, maganda to kasi two in one.
pwede kang maka-raise ng revenue at the same time na-address mo yung public health concerns, hindi po ba? Mm, Wala po yan sa agenda ng current administration. Hindi ako nagtataka kung bakit nawala. Kasi mm, nakita mo naman kung ano ang posisyon ni Secretary Recto nung siya pa ay senador tungkol sa mga usapin ng sin taxes. Ganon din yung presidente. No? mhm, Meron mhm, din mga patuloy na ipinapasang bill na revenue eroding. Ibig sabihin, dagdag na gastos yan or liliit pa yung kita ng gobyerno. Yung create more, mhm, which plans to provide more incentives. Kakapasa lang yan ng panahon ni Duterte eh. Kakaumpisa pa mhm. lang ini-implement yan. Pero pinasa. Meron kayang nagtanong kung magkano ang magiging revenue erosion dahil sa batas na ipinasa na yan? I'm sure revenue eroding yan kasi wala lang, bigay ka lang ng bigay na incentives without understanding ng investors hindi lamang sa incentives na nagre-rely para pumasok ng investment sa isang bansa, 'di ba? Okay. So, So, parang ang problema ho yata yung mga ganyang mga bagay, sabi nyo nga, tawag ninyo opaque o tago, no, mga sikreto. Ang mining industry sector, particularly, familiar po kayo dahil EITI, Extractive Industries Transparency Indexing, ano po, ginagawa nyo noon pa. Ang problema, si pagka mining sinasabi, mga kabarkada o kamag-anak ng Pangulong BBM ang mga nasa sektor na yan. Pangunahin na of course yung Romualdez family, meron din yung mga Alcantara, meron din yung actually kahit yung kung pag sinabi extractives ano po, hindi lang simpleng pagmina ng mineral ore per se, but also all other parang extractive sector natin. So paano ho yun? Sila yung nandoon sa posisyon. Nasa exactly. Actually, hindi na nga lang kaibigan at kabarkada eh. Yung mga politiko mismo yung minero natin. 'Di ba? Mhm. So napakalaking conflict of interest 'yan. Kaya din naman nung nandun ako, hindi ako nagtaka kung bakit instead na itaas yung tax ay binababa. At katulad ng nabanggit mo, yung pamilya ni Speaker Romualdez, ang pangunahing business nila ay mining. Mhm. 'Di ba? Kaya yung conflict of interest yung naha-highlight din diyan. At bahagi yan ng, again, sinasabi ko, kailangan bantayan ng taong bayan. Kung nanatili ako sa DOF, hindi ako makakapagsalita ngayon kasi ibig sabihin, tinotolerate ko yung mga ganitong practices na Tinatanggal. pero hindi ko kayang sikmurain sa haba ng panahon ng advokasya ko na kung saan dapat fair yung natatanggap ng taong bayan at gobyerno sa mining. Tatahimik na lang ako para manatili akong USEC, 'di ba? All So, right. nag-decide ako lumabas para kaya kong sabihin na si Speaker Romualdez ay may conflict of interest dito sa mining sector na dapat sana itaas ang tax ay binababa. At Mhm. kailangan nating bantayan. At yung isa pang importanteng batas na kailangan masulong in relation to mining ay yung beneficial ownership law Correct. na hindi pinaprioritize. At ito Mhm. ay standard practice na globally. At ito ay Mhm. commitment ng Pilipinas sa napakaraming international organization na miyembro ito na Okay. hanggang ngayon ay hindi umuusad at hindi pinaprioritize. Kasi kapag na-implement ang beneficial ownership law, ay magkakaroon ng public database at makikita natin ang conflict of interest ng lahat ng politiko. So Mhm. ito yung mga halimbawa ng batas na dapat meron tayo para mas mabawasan ang korupsyon. Pero alam natin na lip service ang gagawin ng mga politiko, kaya yan ay hindi napapatupad at hindi napaprioritize. At recently ho, parang ang problema ng mining parang merong ban sa large scale, may tas ban, small scale. Tapos nabalik. Tapos nung panahon ni Secretary Gina Lopez, merong review, ano po, nag-audit. Nung panahon ni huling taon ni Pangulong Duterte, ni-restore na naman, ano Mm. po. At panahon ni Pangulong BBM, nagkaroon pa ng go-ahead, tampakan. Mm. Parang 2 dekada yata, 3 dekada actually, no? Lagpas Mm. na naging issue. So, yung mga large concerns, large mining concerns na yon, ang sinasabi nyo beneficial ownership, pero parang napakalaking proyekto. Pero hindi mo alam sino ba talaga yung pera sa likod nitong mga proyekto na to at sino yung magbebenepisyo. Exactly. Actually po noong panahon ni Pangulong Aquino, nung nag-issue siya ng EO 79, kaya nagkaroon ng moratorium sa pag-i-issue ng mga bagong license, ay nakita na talaga na kailangan nating ayusin itong sektor na to kasi ang daming overlap eh. Yung mga mining areas, sila din yung may protected areas. So kailangan ma-rationalize talaga yun para masigurado na walang magiging paninira ng kapaligiran, hindi mako-compromise yung ibang use ng Mm. isang area. Kaya po tinuloy lang ni Pangulong Duterte yung moratorium na yon, pero kahit walang mga polisiyang nagbago nung panahon niya ay nilift yan bago matapos ang term niya at nagbigay ng licenses. Ay, opportunity to reward
individuals. Kaya hindi natin alam kung sino ba yung mga nakakakuha ng license or nagbibid. Nakikita na lang natin sa listahan ng MGB. Ito na yung may mga lisensya, hindi po ba? Kaya Mhm. nakakalungkot dahil hindi pa talaga naaayos yung regulation na papalakas at napuput in place yung mga polisiya na dapat mas magsasaayos sa sektor. At tila yata masyado ring tago yung mga dokumento, no? Yung Environmental Impact Assessment, Environmental Compliance Certificate, yung Hmm. free, informed, and prior consent ng mga katutubo sa mga lugar nila. Kasi sa FOI manual ng DENR, parang mga kasama to sa mga exemptions. Hindi Yeah. pwede ilabas mga dokumentong ito. Oo, pero sa EITI po, sinimulan nating ilabas yan, hindi nga lang kompleto. Pero kung tutuusin, yan yung mga basic information na dapat bago payagan ng komunidad na mangyari ang mining sa kanila, ay dapat nabasa nila yan. At Mm, nakita nila kung ano yung mga posibleng consequences ng pagmimina sa kanilang lugar. Alam mo, may mas malaki pa tayong problema eh. Kasi may mina na nga tayo, pero kasi sa context ng climate change, nagta-transition tayo to renewable energy. Pero yung pag-transition natin to renewable energy, magkikreate ng even bigger demands for transition minerals. Kasama dyan ang nickel and copper, na kung saan isa tayo sa pinakamayamang bansa. mhm, So it means may dagdag na demand. Kaya, well, tama din naman itong administrasyon na to. Dapat mag-take advantage sa potential na ganyan na mangyayari na may demand. Tataas ang presyo ng mga minerals na to eh. Pero bago tayo sumulong papunta doon, we have to make sure na imi-meet natin yung global demand for energy transition. Hindi naman natin isa-sacrifice yung mga komunidad natin. Kasi yung bansa rin natin ang pinaka-prone sa damage or negative effects ng climate change. So aha, ibig sabihin ba dahil may potential sa pera, kikita ang iilan? Ilan eh kasi 'di ba nga hindi pa naman siguradong yung taong bayan ang kikita diyan ay go na tayo. Hukayin na natin lahat ng minerales na yan. Kung ikaw ay matinong gobyerno, ano yung mga ilalagay mo in place? Yan nga, yung mm, environmental impact assessment, dapat informed ang mga tao na analyze talaga natin na kung magbimina tayo dito, hindi sila mas mapapalala yung sitwasyon, lalo na oo, sa epekto ng bagyo at kawalan ng tubig. 'Di ba? mhm, So, walang pinag-uusapang matinong regulasyon, walang pinag-uusapang polisiya to put in place to improve transparency, walang polisiya to reduce conflict of interest. May mhm, mga polisiya na makikinabang ang mhm. mga mining company. May polisiya para bawasan ng tax o buwis na kailangan bayaran ng mga mining companies o ng mga malalaking kumpanya. Ano po, dagdagan din yung mga budget para sa infrastructure projects na nais ng ating mga congressmen. Ngayon, patanong ko lang ho kayo, sa totoo lang, kung i-rework natin, aayusin ang sitwasyon ng 2025 budget, saan ba nagkamali? Anong dapat singilin sa Kongreso? Unang-una po, dapat hindi ganyan kalaki yung unprogrammed appropriations. Yung mga priority infrastructure, dapat siguraduhin yung may pondo yan. Kasi yan yung mga pinag-uusapan nating airport, subway, public transportation na mas magpapagaan sa buhay ng mga commuters at ordinaryong mamamayan. Dapat Mhm, palakihin natin yung budget sa education kasi malinaw naman yung poor performance natin globally in terms of reading, math, and science. At mhm, yan po ay naging batayan din ng mga investors in terms of evaluating, kumusta ba ang human capital sa bansang to? Ba't ako pupunta dito kung yung 10 years old nila ay hindi magaling sa pagbabasa, di ba? mhm, Tinitingnan din ng investor kung malusog ba yung mga taong bayan. Kung mhm, wala silang health insurance, ba't sila mhm. pupunta dito? So yun po, kailangan malinaw yung investment decision natin sa infrastructure, pati na rin sa human capital. Ngayon, bilang ekonomista at profesor, pagka sa taong bayan, ano sa tingin ninyo ang dapat nilang silipin para sabihin na umuunlad o umaatras ang kabuhayan at ang bayan, ang ekonomiya? Kasi sa lahat ng survey, ang sinasabi nilang mahalagang issue sa mga taong bayan presyo ng mga bilihin, trabaho, kalusugan, o pabahay. Pero parang itong budget na to medyo esoteric na usapin ano, parang big amounts but they befuddle you. They could confuse you. Ano ang dapat silipin ng mga taong bayan para sabihin na ito ang aming ask o demand. Ito ang aming gustong mangyari para masabi naming umuunlad kami. Opo. Katulad po ng sinabi nyo, tama po yung batayan natin kasi yan yung may direktong epekto sa atin. Halimbawa, yung presyo ng bilihin. Maaaring tumataas ang presyo ng bilihin, pero mas maganda sana kung tumataas din yung kakayahan nating bumili.
Paano Mm. tayo magkakaroon ng kakayahang bumili kung wala tayong trabaho? Paano makakalikha ng trabaho ang gobyerno kung walang infrastruktura? Kung hindi nag invest sa tao nila? So paano po matatranslate itong mga kahilingan natin? Unang-una ay kailangan nakikita natin na may investment sa agriculture para Mm. mas mapalawak ang productivity ng ating mga farmers. Pag napalawak ang productivity ng ating mga farmers, maaari ang mag-contribute sa pagpababa ng presyo ng Mm. mga bilihin. But at the same time, tayo bilang mga manggagawa, dapat nakikita natin naglalaan ba ng budget ang gobyerno para sa upskilling natin, yung mga trainings natin for free. Para kung gusto natin mag-aral muli, makakahanap tayo ng mas magandang trabaho kung may mga ganong programang ibinibigay yung gobyerno natin sa atin. Mm. Yung mga anak natin, kalidad ng edukasyon na makukuha ng mga anak natin, dapat libre yan. Mm. Dapat makaka-contribute talaga to sa paghahanap ng magandang trabaho. Yung mga Mm. programa ng gobyerno, yung mga binibigay nilang programa ay makakalikha ng trabaho. Mm. Nag-i-invest ba sila sa mga programa na kung saan ito ay magiging kapakipakinabang sa atin? Eh pag tiningnan nyo po, ano ba yung mga determinants? Ano ba yung mga programa na nakaka-attract ng trabaho? Unang-una, dapat malinis ang gobyerno, walang korupsyon. Eh kung puro korupsyon yung nakikita natin sa budget, wala talagang pupuntang investor sa atin. Nag-i-invest ba sila sa teknolohiya at saka yung mga upskilling ng kakayahan ng mga manggagawa? Kasi ang Vietnam, Thailand, Indonesia, grabe ang binubuhos na budget sa technology, Mm. infrastructure. Eh kung yung infrastructure projects mo ay nandun sa programmed appropriation, eh, yun nga, balik ka na naman. Sino mag invest sa atin? Kaya tama po yun eh. Titingnan natin kung ano yung nakakabuti sa atin. Dahil kung ano yung nakakabuti sa atin, yun din po yung nakakabuti sa buong bansa. Kaya Mm. dapat expect natin na ang gobyerno natin nag invest sa atin, sa kalusugan natin, sa edukasyon natin, sa public transportation natin, sa agrikultura natin, yung mga sektor na mahahalaga po sa atin. At kung di natin babantayan yun, ay yung mga interes ng politiko ang makikinabang. Pero Prof. Cielo, election year, ano po, next year. At Hmm. karamihan ng mga tao, parang tipong may immediate relief daw. Kasi merong mga magbebenta at bibili ng boto. Meron ding ayuda, all sorts of ayuda na Hmm. kakalat at dadagsa. At the same time, ang mga tumatakbo naman ng mga kandidato ay karamihan mga pamilya, ano Hmm. po. Dapat nga mag-family reunion budget na sa GAA, ano, kasi parang tila kung sakaling yung survey ang batayan, eh, ang mga nanalo eh mga dalawang nanay-tatay, nanay-anak, magkapatid, etc. So, paano ho yun? Ang politika natin ay parang nakabatay din dun sa pabor na nakukuha ng mga tao sa mga politiko. Ang mga politiko Hmm. naman natin, yung kanta, sayaw, ganun lang naman, ano? O popularity contest ang ating eleksyon. Where do you see hope coming Alam from? niyo po, hindi natin masisisi yung mga kababayan natin dahil sa kahirapan ng buhay, talagang tinatanggap nila yung mga ayuda na yan dahil galing din naman nga sa tax natin yan. Pero isipin niyo po kung mas matino ang gobyerno natin, mas malaki pa yung makukuha niyo sa ayuda na ibinibigay nila sa inyo kung magkaroon tayo ng maayos na edukasyon. Mas maganda yung magiging pinag-aralan ng mga anak niyo at mas maganda yung magiging trabaho nila para sa kinabukasan nila. Kung Mm. matino yung mga politiko natin, baka libre na yung healthcare natin, 'di ba? Hindi tayo nang lilimos at nagpipilit dito sa PhilHealth at nanghihingi ng ayuda sa gobyerno. So, minsan po siguro tanggapin ninyo pero pag pumili kayo ng mga kandidato, isipin niyo yung sino talaga yung karapat-dapat at magsasaayos ng sistema. Dahil kung hindi natin sasaayos yung sistema, ay magiging stuck po tayo dito sa mga recycled corrupt politician na ito na nga nakikita natin paulit-ulit at miyembro ng dinastiya. Oh, recycled, corrupt na recycled pa. Eh, Prof. Shelo, ano yung sa tingin ninyo outlook? Kasi may mga pangako ang Pangulo nung siya'y tumakbo bilang kandidato. Pangunahin to na hindi nakakalimutan ng mga tao yung 20 pesos kada kilo ng bigas. At yung pangangalaga ano, sa lahat, kalusugan, yung mga ganon, parang, kumbaga, para sa lahat ng taong bayan daw sila. Ano yung outlook by 2028 at this rate na sobrang bilis lumaki, lumobo ang budget natin, ang deficit, ang utang at pangungulimbat sa national budget? Opo. Ay, yung pong 20 pesos na bigas ang nagsisilbing warning sa atin na huwag tayong nagpapaniwala masyado sa mga sinasabi ng politiko. So kahit sinabi ng Pangulo na hindi, okay lang ang PhilHealth, eh yung ang sinabi niya, 20 pesos na bigas hanggang ngayon hindi nangyayari, 'di ba? Kaya hindi po tayo dapat madali-daling nagpapaniwala na magiging okay
ang kalagayan ng ating bansa unless makita natin concretely na ginawa nila. Kaya alam niyo po, sabi ko nga, nakakapagod maging Pilipino kasi kailangan mo nang magtrabaho ng doble dahil yung sweldo mo sa isang trabaho ay hindi sapat. Pero Mhm. kailangan mo pang mag-effort magbantay ng mga politiko. So aside from working two jobs, kailangan mo pang maging social media warrior at magingay at mag-rally para bantayan yung interest mo. Pero alam niyo po, kung mas maayos yung mga kandidato natin at saka yung mga politicians natin, hindi natin yung kailangan gawin. Di po Mhm. ba? Pero unfortunately, we're in this situation, kaya tiis-tiis po tayo, sama-sama po tayo. At least kung magkakasama tayo, mas malakas ang boses natin. Oh, hindi ho ba kayo napapagod mula nung kayo estudyante sa UP parang student council chairperson tapos sa mga civil society groups, local, international kayo naging involved at ngayon kahit na wala kayo sa Department of Finance pinupuntahan kayo ng mga tao para sa mga sumbong at mga katanungan nila. So, ano ho yun? Hindi ba nakapapagod dito? Parang tipong tama na, break na. Nakakapagod po talaga. Pero kung iisipin kasi natin, mga anak din natin yung makikinabang kung mas maisasayos natin to eh. Nakakalungkot kasi na pwede tayong manahimik, pwede na tayong magpahinga. Pero ito ba yung klase ng gobyerno at lipunan na iiwanan natin sa ating mga anak? Hmm. Medyo nakakaawa po at kung ganun yung mangyayari, no? Kaya kung ano man yung kaya nating gawin, bilang bahagi ng lipunan ay talagang kailangan gawin natin extra work. Ito na yung volunteer work natin para maisaayos yung lipunan natin para sa ating lahat ng mga Pilipino. Kasi kung hindi natin isasaayos to, yung mga iba sa atin, madali. Pwedeng lumipat ng ibang bansa at maghanap ng bagong citizenship kasi nga nakakapagod ng yung Pilipino. Pero yung mga iba sa atin walang choice eh. Nandito lang tayo sa Pilipinas. Kaya kailangan po natin itong gawin para dun sa mga walang choice Okay. para naman gawin nating choice ang maging isang Pilipino. Kung hindi natin gagawin yon by 2028, patapos ang BBM admin, ano sang silip ninyo na endgame? Nako, yung end game na yan ay i-determine ng kung anong mangyayari sa first quarter of the year ng 2025. Kasi nabitin tayo dito sa impeachment discussion kay VP Sara, no? Ang sabi ko nga, ang wala tayong ibang mabe-blame diyan kung hindi ang leadership ng House of Representatives kasi nilabas ng nilabas ang lahat ng issue na to. Tapos bitin. Walang impeachment na nangyayari. Tapos habang gagawa sila ng mga ganitong palabas sa impeachment ay sabay naman binubusabos ang budget. So hindi po yan distraction eh. Kasi yung mga iba nagsasabi, dinidistract ko daw yung mga tao sa issue ng budget eh. Dapat tinututukan yung impeachment ni Sara. Alam niyo po, dapat parehas silang tinututukan. Sana all silipin kasi hindi Yes. pwedeng isang panig lang. Exactly. Hindi lang po pwedeng yung si VP Sara lang. Kasi nga, sinasabi ko, kung siya may 500 million confidential fund, ay yung presidente may 5 billion confidential funds, yung mga senador at congressman ay may MOOE. Di po sila pwedeng magturo-turuan at hindi po tayo dapat mag-patronage lang or sumuporta lang sa isang politiko. Dahil lahat na yan, ang pinag-uusapan, pera ng bayan na galing sa tax natin. So Oh, dapat po natin yung bantayan. Huwag yung politiko yung ipagtanggol natin, ipagtanggol natin yung interest natin. Dahil yung mga tax na yan yung binabawas sa mm. bawat payslip na nakukuha natin tuwing A15 at A30. Subukan niyo pong tingnan. Ako kasi tiningnan ko sa mababang sweldo ko sa UP nung isang araw. Biglang tiningnan ko yung payslip. Lalo ako na high blood. Sa halos 25 to 30% ng sweldo mo napupunta sa Correct. bayad sa GSIS, sa pag-ibig at sa PhilHealth at sa tax. So pag Mm. nakita nyo yung payslip nyo, Naubos na. magagalit talaga kayo. And then you will realize na hindi pala dapat sa politiko yung loyalty ko. Dapat Oh, dito sa payslip ko. correct. Dapat sa facelift natin kasi kung hindi, paulit-ulit lang yung kwento natin na parang At palaging saka, namimibugho, palaging nabubudol ng mga politiko. at saka kung magpapatuloy yan, lalaki palalo yung kukurakutan nila. Lalaki palalo yung babawa sa payslip natin. Imbes na isusubo mo na sa anak mo, wala binawa sa sweldo mo kasi kailangan magbayad ng mga inutang para Oh, sa mga kinurakot. sana all silipin. Sana Mhm. all makialam. Ano po? Mhm, mhm, mhm. Yan po yung ating New Year's wish. At kung hindi, talagang trouble 2025 ang hinaharap natin. Matuloy o hindi man ang impeachment, pwedeng sabihin ng isang kampo, back to you yung issue, pangungulimbat sa budget.
Mhm. Kaya dapat po talaga lahat ng nangungurakot, lahat ng nangungulimbat sa pera ng bayan, dapat pinananagot at dapat palakasin ng ating mga institusyon. Dahil yung mga institusyon natin, dapat effectively pinipigilan nila na ma-recycle itong mga corrupt politicians na to. Pero kasi pag pinapahina natin yung ating mga institusyon, hindi nag-work. Kaya tayo nagkakaroon ng mga recycled politicians eh. Kasi halimbawa si dating presidente Erap Estrada, convicted na yan ng plunder, 'di ba? So technically dapat di yan nakakatakbo. Pero pinardon ni GMA. So it's because of politics. Mm, Tapos ng ipardon, tumakbo pa uli yan ng presidente, tumakbo ng mayor. So mm. we see the same people. Kasi effectively yung ating mga institutions para labanan ng korupsyon, accountability, mahina, mahina. So sa paglaban po natin, hindi sapat na tinatanggal lang natin yung mga individuals na nangungurakot. So halimbawa, ito, sasabi natin, confidential fund, si VP Sara, ang tatanggalin lang si VP Sara. Di ba dapat ang tinatanggal natin yung confidential fund? Para wala Mm. nang kukurakutin. Pero kung ang tatanggalin mo lang yung isang tao na na-associate sa isang confidential fund, o dahil yung confidential fund, nandyan pa rin. Tuloy pa rin ang pagpapakasasa. Tuloy Diba? pa rin ang ligaya. Yeah. Maligaya ang Pasko nila. Yes. Sila lang. Nila, hindi natin lahat. Oo. Okay. On that note, kami po ay nagpapasalamat, Professor Shelo Magno, Associate Professor ng UP School of Economics at CSO Chairperson ng Open Government Partnership. Magandang araw po. Merry Christmas, Prof. Shelo. Opo. Salamat po at Merry Christmas po sa inyong lahat.